Sunod-sunod na katok sa pinto ang gumising kay Alina. Tumingin siya sa orasan. 6:30 pa lamang ng umaga. Sino ang posibleng maging bisita nila ng ganoon kaaga? Lumabas siya ng silid niya. Tinungo niya ang front door at binuksan iyon. Andrew? Gulat na wika niya na makita ito. Gwapong-gwapo ito sa suot na light blue polo shirt, khaki slacks at itim na leather shoes. May bitbit ito mga plastic bags na hindi niya alam kung ano ang laman. Anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Good morning, hon. Nakangiting sabi nito. Yumuko ito at hinulikan siya sa mga labi. Nawiwili ka na sa kakahalik mo. Ano bang kailangan mo? Bakit ang aga mong mambwisit? Tanong niya sa kunwaring naiinis sa tono. Ang totoo, nagustuhan niyang alik nito at sumasaya na ang napakagwapo mukha nito ang una niyang nakita sa umaga. 2 beses pa lang naman kitang nahahalikan na. Dampi pa. Hindi mo man lang ba ako papapasukin? Hindi pa rin nabubura ang mga ngiti sa labi nito. Oo nga pala, pasok ka. Ani at nilawagan ang pagkakabukas ng pinto. Inalok niya itong maupo sa sofa. Nasaan ang kasama mo rito sa bahay? Tanong nito. Tulog pa sila. Tumango-tango ito. Ano bang kailangan mo? Bakit napasugod ka rito ng ganito kaaga? Sinusundo ka. Bakit mo naman ako sinusundo? Diba, sinabi ko, di na ako papayag na mag-jeep ka pa uli. Dala ko ang kotse ko. Magmula ngayon ihahatid sundo na kita. And I won't take no for an answer. Mariin at maotoridad na sabi nito. Hindi mo na kailangan gawin yun. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Pero gusto kong gawin. Para din sa kapakanan mo iyon. Hindi siya nakaimik. Hindi rin kasi niya gustong tanggihan ang bagay na alam niya. Sa sarili niyang gusto rin niya. Oops, may bisita pala kayo. Napatingin siya sa nagsalitang si Mira. Kagigising lamang nito. Mabilis na binawi niya ang kamay niyang hawak ni Andrew. Pareho kayong maganda ng ate mo, sabi dito ni Andrew. Thanks kuya, sa tingin ko magkakasundo tayo. Nakangiting sabi ng kapatid niya. Yun din ang palagay ko, tugon ni Andrew. Siya nga pala, munti ko na makalimutan. Nagdala ako ng breakfast, pagsaluhan natin. Nilapag nito sa coffee table ang mga pagkaing laman ng dala nitong plastic. Niyaya ito ni Mira sa komedor. Magkatulong na inayos ng mga ito ang mga pagkain sa mesa. Siya'y nakangiti lamang na nakamasid sa mga ito. Parang hindi breakfast, parang fiesta. Sabi niya nang maihain ng lahat ng pagkain dala ni Andrew. Hindi naman. Anito, kumain na tayo. Dumulog na nga sila sa mesa at nagsimula ng kumain. Kuya Andrew, nililigawan mo ba si ate? Tanong ni Mira. Mira! Saway niya rito. Oo, nililigawan ko nga siya. Ginawa ko na ang lahat pero ayaw pa rin akong sagutin. Andrew! Saway niya sa binata. Nagtawanan ng mga ito. Pagkatapos silang kumain, iniwan niya mga ito sa komedor. Naligo siya at nagayak ng sarili. Hindi mo na dapat ito ginagawa. Masyado na ako nakakaabala sa iyo. Sabi niya na nagbabiyahe na sila papunta sa eskwelahan na pinagtuturuan niya. Pero hindi ka kailanman naging abala sa akin. Look, gusto kong ginagawa ko, Alina. So please, let's stop arguing regarding this topic. Hindi na siya umimik. Sa paglipas ng mga araw, lalo itong napapalapit sa kanya. Napaka-thoughtful kasi nito. Subalit totoo nga ang mga pagmamalasakit at pagaling ang pinapakita nito sa kanya. Anong dahilan at ginagawa nito ang mga iyon? Mabilis sila nakarating sa eskwelahan. Salamat, sabi niya pagkatapos itong ihinto ang kotse nito sa tapat ng gate ng eskwelahan. Akmang bubuksan na niya ang pinto nang tawagin ito ang pangalan niya. Nilingon niya ito. Unti-unting nilapit ito mukha nito sa kanyang mukha. Ramdam niya ang mainit at mabangong hininga nito. Titig na titig ito sa kanyang mukha, partikular sa kanyang mga labi. Alam niya ang gagawin nito. Pumikit siya at hinintay na lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Marahan at maingat ang bawat galaw ng mga labi nito. Habang tumatagal, unti-unting lumalalim ang halik. Sa ikalawang pagkakataong iyon, napatunayan niyang totoo ngang mas masarap ang halik nito kaysa sa halik ni Sander. Matagal ding naglapat ang kanilang mga labi bago niya nilayo ang kanyang mukha. Papasok na ako, aniya. Okay, take care. Susunduin kita mamaya. Nasa loob na siya ng classroom ay hindi niya maiwasan na mapangiti. Mabuti na lamang at wala pa mga estudyante niya. Tiyak na magtataka mga ito kapag nakita siyang pangiti-ngiti. Ang dahilan ng pangiti niya ay ang paulit-ulit na pagbabalik sa kanyang alaala ng halik na namagitan sa kanila ni Andrew. Parang nalalasahan pa niya iyon.
Pakiramdam niya may nakalapat pa rin sa mga labi nito, sa kanya mga labi. Nagtataka siya sa sarili kung bakit ganoon ang epekto sa kanya ng halik nito. Bakit kung makapag-react siya parang unang beses pa lang siyang nahalikan? Posible kayang in love na siya kay Andrew? Sa wakas, natsyempohan din kita, sweetheart. Napatingin si Andrew sa pinto ng kanyang opisina kung saan nagmula ang tinig. Nakita niya si Ashley. It's been too long since we spent time together and too long since we made love. I miss you so much, sweetheart. Wika nito. Tamang-tamang dating mo dahil may gusto akong sabihin sa'yo. Wika niya. Really, sweetheart? What is it about? Excited na sabi nito. Lumapit ito sa kanya at agad siyang nilingkis. Iniiwas niya ang mukha ng tangkain nitong halikan siya. Tumayo siya at naglagay ng distansya sa pagitan nila. Gusto kong tigilan na natin ang anumang relasyong meron tayo. Aniya. What? Ayoko na. But, nung una pa man sinabi ko na sa'yo kung anong lagay natin. Pumayag ka sa relasyon na walang commitment, na pwedeng kumalas ang isa kung kailan gusto ng isa, kaya wala ka nang hahabulin sa akin. Tinatapos ko na ngayon ang relasyon natin. Wag naman, I love you. Kapag sinabi kong ayoko na, ayoko na. Andrew, please, don't leave me. Pagsusuma mo nito. Niyakap pa siya nito na mahigpit. Mabilis siyang kumawala sa yakap nito. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Nakita agad ni Alina ang kotse ni Andrew paglabas niya ng gate ng eskwelahan. Bumaba mula roon si Andrew at nakangiting lumapit sa kanya. I missed you, honey, sabi nito. Yumuko ito tinalikan siya sa mga labi. Kapag na inakbayan siya nito at iginiya pasakay sa kotse nito. How is your day? Tanong nito nang luna na sila ng kotse nito. Okay naman, ikaw? Bahagya niyang liligon ito. Mas masayang araw ko kapag kasama kita, sagot nito. Then in an instant, he was kissing her. Malalim at mapusok iyon animo sabik na sabik ito sa kanyang mga labi. I missed you so much, honey, sabi nito sa pagitan ng mga halik. She missed him too. Na-miss niya ito kahit kaninang umaga lamang sila huling nagkita. Ginaya niyang paraan ng paggalaw ng mga labi nito. She loved his kisses. She loved to feel his lips on hers. She loved his embrace. She loved to be with him. She loved everything about him. Aminin man niya o hindi, mahal na niya ito. Alam niyang hindi tama iyon dahil may boyfriend na siya. Alam niyang hindi dapat dahil tiyak na masasaktan lang siya ni Andrew. Baka mababilang lamang siya sa mga babaeng pinaglaruan nito. Hindi siya dapat magpadala sa kanyang damdamin. Itinulak niya ito palayo. Why? Puno ng pagtataka ang mga mata nito. Iuwi mo na ako, sabi niya sa halip na sagutin ang tanong nito. Sa bahay ko? Nakangiting tanong nito. Sa bahay namin. Please, huwag ka na magbiro. Matamlay na sabi niya. Are you alright? Puno ng pag-aalala ang tinig nito. No, pagod lang ako. Hindi ka ba nagugutom? Kumain muna tayo para makapagpahinga ka na lang pag uwi mo. Busog ako. Gusto ko nang umuwi. Bumuntong hininga ito. Okay, ikaw ang masusunod. Binuhay nitong makina ng sasakyan. Ilang sandali pa'y tinatahak na nila ang kahabaan ng daan. Na makauwi, dumiretso siya sa kanyang kwarto. Hindi upang magpahinga, kundi upang mag-isip. Sa sandaling panahon, napalapit na ito sa kanya. Walang kasing saya para sa kanya mga araw na kasama niya ito. Walang kasing init ang mga yakap nito at walang kasing sarap ang mga halik nito. Bago pa man niya malaman na umiibig na pala siya rito. Sa ayaw at sa gusto niya, aminin man niya o hindi niya maikakailas sa kanyang sarili na iniibig na nga niya ito. Yon ang bagay na kinatatakutan niyang mangyari. Hindi niya ito pwedeng mahalin. Napakalayo ng agwat ng estado nila sa buhay. Isa lamang itong pantasya. Kailangan na niyang dumistansya rito. Kailangan niyang gawin iyon dahil kung hindi, baka lalo lamang lumala ang hangal niyang naramdamin para dito. Baka lalo lamang niyang hindi makayanan ang paglayo kung magtatagal pa or worse, baka dumating pang araw na hindi na niya kayang mawala pa ito. Kaya ngayon pa lamang, kailangan na niyang ilayo ang sarili dito. Maaga pa lamang kinabukasan, umalis na siya sa bahay nila. Talagang inagahan niyang pag-alis para hindi siya maabutan ni Andrew. Napagpasyahan niyang wag nang magpahatid sundo rito mula sa araw na iyon. Tapos na ang mga klase nila ni Alina. Napagdesisyon na niyang manatili muna sa faculty room para magpalipas ng oras. Nag-check siya roon ng mga test papers at tinapos na rin niya ang lahat na maaari niyang gawin. Ibiniling niya kanina sa gwardya na kapag may naghanap sa kanya, sabihin nito na nakauwi na siya. 8:00 na ng gabi nang magpasya siyang umuwi na.
Nakahinga siya ng maluwag nang hindi niya makita ang kotse ni Andrew. Marahil umuwi na ito nang malaman mula sa gwardya na nakauwi na siya. Naglalakad siya patungo sa sakayan nang biglang may humawak sa braso niya. Ano ba, Andrew? Sino si Andrew? Natigilan siya nang marinig ang tinig. Sander? I'm back. Bakit parang nakakita ka ng multo? Hinapit siya nito sa bewang at ikinulong sa mga bisig nito. I miss you, love. Anas nito. Nasa ganoon silang posisyon na mahagip ng paningin niya ang kotse ni Andrew sa hindi kalayuan. Biglang nakaisip siya ng paraan para tuloy na siyang tantanan nito. Gumanti siya ng may higpit na yakap din kay Sander. Walang sabi-sabing hinulikan siya nito sa mga labi. Batid niyang nakatingin sa kanila si Andrew, kaya tinugon niyang mapusok na halik ni Sander. Ihatid mo na ako pa uwi. Aniya nang maglayo ang kanilang mga labi. Okay. Iginiya siya nito patungo sa pinagpaparadahan nito ng kotse nito. Napabuntong hinga siya nang lula na sila ng sasakyan nito. Nilingon niya ang kinaroroonan ng kotse ni Andrew. Wala na yun. Bumuntong hininga uli siya. Pinikit ang kanyang mga mata. You look tense. May problema ba? Napadilat siya sa tanong na iyon ni Sander. Natuklasan niyang nakapakalapit na pala ng mukha nila sa isa't isa. Muli ay sinakop nito ang mga labi niya. Kaya kanina, bagaman mapusok at malalim ang halik nito, wala namang buhay iyon. At kahit mahigpit ang yakap nito, walang init yun. Wala siya maramdamang kaligayahan sa yakap at halik nito. Hindi yun katulad ng yakap at halik ni Andrew na ramdam niyang puno ng pagmamahal. Inalayo niya ang sarili dito. Gusto ko nang umuwi, sabi niya kapag kwan. Gusto mo na agad umuwi? Ang tagal nating hindi nagkita. Mag-dinner muna tayo tapos mamasyal tayo. Sander, you heard me. Gusto ko nang umuwi. Alina, ang tagal nating hindi nagkita. Sa mga panahong hindi kita nakikita at nakakasama, na-realize ko kung gaano kakahalaga sa akin. I missed you so much. Alam kong marami akong pagkukulang sa iyo at gusto kong punan ng mga iyon. Hindi siya kumibo. Kung noon niya narinig ang mga salitang iyon mula rito, siya na siguro ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Pero ngayon ay wala na siya makapangkaligayahan sa kanyang puso. Na mga panahong wala ito, sa kanya na-realize na baliwala lang pala sa kanya kahit hindi niya ito makita at makasama. Noon din niya na-realize kung gaano siya katanga para patuloy na kumapit sa relasyon nila. Ang akala kasi niya hindi niya makakayanang mawala ito sa buhay niya. Hindi pala. Nalaman niya iyon na makilala niya si Andrew. Noon niya napag-isip-isip kung gaano kalaki ang kaibahan ng damdamin niya para sa dalawang lalaki. Mas masaya siya sa piling ni Andrew. Mas gusto niyang lagi ito nakikita at nakakasama. Ito ang laging naman ang isip niya. At mas gusto niya mga yakap at halik nito kaysa sa mga yakap at halik ni Sander. Oo, mas matimbang na si Andrew sa puso niya. Patuloy niyon ang hindi niya pagkaalala kay Sander tuwing magkasama sila ni Andrew. Oh Andrew, long time no see pare. Wika ni Vince na makita siya nito. Ang akala namin di ka na pupunta rito sa bar, sabi naman ni Jethro. Nadatnan niya ang mga ito na umiinom. 2 linggo na siyang hindi nakakapunta roon, kaya 2 linggo na rin siyang hindi nakakainuman ng mga ito. Umupo siya at ininom ang alak na inabot sa kanya ni Jethro. Di mo man lang kami binabalitaan sa resulta ng panunuyo mo. Ang tagal mo rin hindi nagpakita rito. Ang akala namin umatras ka na at tumakas sa pustahan natin. Ani Jethro, kilala niyo ko. Hindi ako maatras sa anumang pustahan. Wika niya. Bakit nga pala ngayon ka lang uli nagpunta rito? Tanong ni Jethro. Busy? Matipid na sagot niya. Busy saan? Sa panliligaw? Nakangiting tanong ni Vince. Hindi siya kumibo. Nagpatuloy siya sa pag-inom. Maya-maya ay dumating ang waiter dalang 5 bote ng brandy na in-order niya kanina. Tumawag siya sa bar bago siya nagpunta roon. Ang dami naman yan. Ano yan, ipampapaligo mo? Lumagok muna siya ng alak bago sumagot. Bakit nga ba hindi ko subukan yung ideya mo, Vince? Para sa'yo ko ipapaligo. Ano sa palagay mo? Humalakak si Jethro. Iiling-iling naman si Vince. Sanay na ang mga ito sa mga ganong patutsyada niya. Nagkatinginan ng mga ito nang mapunang sunod-sunod ang pagtungga niya ng alak. Ano bang problema mo? Tanong ni Vince. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lamang siya sa pag-inom. Maya-maya ay dinukot niya ang wallet niya mula sa bulsa ng pantalon. Mula roon, nilabas niya ang 2 tseke. Iniabot niya iyon sa mga ito. Bakit? Tanong ni Jethro. Ayan na ang tig-2 milyon ninyo. Panalo kayo. Ako na ang talo sa pustahan natin. Ani ang sa alak nakatingin. Pero hindi pa deadline. May halos 1 linggo pang natitira sa'yo.
Wika ni Vince. Hindi niyo ba naiintindihan? Ayoko nang ituloy ang walang kwentang pustahan natin. Hindi ko kaya. Nilagok uli niya ang kasasanin lamang na alak sa baso. Hindi ko lang inaamin pero noong una pa lang alam kong talo na ako. Imbes na si Alina ang ma-inlove sa akin, ako na in love sa kanya. Tumawa ang mga ito. Huwag niyo akong pagtawanan. Nakakapikon kayo ah. Mataas na ang tinig niya. Hindi ka namin pinagtatawanan. Ang totoo, naiintindihan ka nga namin. Hindi lang kami makapaniwalang sa wakas ay na-in love ka. Natutuwa kami. Sa wakas, natagpuan mo na ang babaeng katapat mo. Ang babaeng magpapaamo sa matigas mong puso. Saad ni Vince. Sa baso ng alak siya nakatingin na magsalita. Hindi ko alam kung bakit ganito ang naramdaman ko. I valued her more than my own life. I enjoy every minute of being with her. She had gained my respect, and I value her more than my life. My concern and my love. She is worth more than millions, billions even. She is my everything. Grabe pala kapag nagmalang isang playboy, no? Nakangiting sabi ni Vince, sabay tapik sa balikat niya. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit kailan ako nagseryoso at nagmahal. Tsaka pa ako masasaktan ng ganito. I saw her with her boyfriend kanina lang. And damn it! Ang sakit-sakit. Hindi ko akalain ganito pala kasakit. Tumangga uli siya ng alak. But like what I've said, hindi ako basta-basta sumusuko. Aagawin ko siya sa talentado at manulokong boyfriend niya. Ang umiinom na ama na ni Alina pag uwi niya sa bahay nila. Tumabi siya rito. Tay, ano ba talaga ang problema ninyo? Di naman kayo dating ganyan. Ayaw niya naman sabihin sa amin ang problema ninyo kaya para namin kayo matutulungan. Tumungga uli ito ng alak. Pasensya ka na anak. Paraan ko ito para matanggap ang kawalan ko ng silbi. Anong ibig niyong sabihin, Tay? Masakit para sa akin bilang ama na wala akong magawa para sa pamilya ko. Hindi ko magawa ang obligasyon ko na tustusan ang inyong pangangailangang pinansyal. Masakit para sa akin na makita ka na mag-isang ginagampanan na obligasyon na dapat ay ako naman ang gumagawa. Gustuhin man kitang tulungan, wala akong magawa. Ayaw na akong tanggapin sa mga kumpanyang ina-applyan ko dahil may edad na ako. Tumungga uli ito ng alak at nagpatuloy sa pagsasalita. Pakiramdam ko'y wala akong silbi. Wala akong magawa. Paraan ko lang ang pag-inom para takasan ang realidad. Paraan ko to para makalimutan ko ang pagiging walang silbi ko. Dama niya ang pait sa tinig nito. Huwag niyo pong isipin yon, Itay. Okay lang sa akin ako magtrabaho para sa atin. Ang hindi okay sa akin ay makita kayong nagkakaganyan. Mas nahihirapan ako kapag ganyan kayo. Niyakap niya ito. Nagsimulang dumaloy ang kanyang mga luha. Pasensya ka na talaga, anak. Pangako hindi na ako iinom. Dalawang panauhin na hindi kailanman hinangad ni Alina na makitang nagpunta sa bahay nila. Kinabukasan, ang mama at papa ni Sander. Pagkaasiwa at pandidiri ang mababakas sa mga mukha ng mga ito nang papasukan niya mga ito sa bahay nila. Maupo po kayo, aniya. Hindi na kailangan. Tangge ni Engineer Perez, ang papa ni Sander. Ang hula niya nasa late 50s ang edad nito. Bigotilyo at istrikto ang mukha nito. Matangkad ito. May katamtamang pangangatawan at formal kung manamit. Napadpad lang kami rito sa lugar ninyo dahil may pinuntahan kaming kakilala dyan sa malapit. Pero dahil gusto ka rin namin makausap, dumaan na rin kami rito. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa, Raquel. Putol ni Engineer Perez sa sinasabi ng asawa nito. Bueno, dediretsahin ka rin namin, iha. Hindi ka namin gusto para kay Sander. Ipagpaumanhin mo ang kaparangkahan namin. Pero hindi namin gusto ng isang katulad mo lang na dukha at ang galing sa isang hindi magandang pamilya ang magiging girlfriend na nag-iisang anak namin. Walang gatol na sabi ni Mrs. Perez. Pakiramdam niya dinudurog ang kanyang puso sa harap-harapang paghamak ng mga ito sa kanya at sa pamilya niya. Ang lakas naman ho ng loob ninyo para magpunta rito para lamang kung insultuhin ako at ang pamilya ko. Galit na wika niya. Impertinente. Bakit ba nakapasok ka rito ng mga unwanted visitors na masahol pa sa mga walang pinag-aralan kung makapagsalita? Sabad ng isang galit na tinig. Napalingon siya at gayon din ang mag-asawa sa pinanggalingan ng tinig. Nakita niya si Andrew nakatayo sa pintuan. Madilim ang mukha nito at nagtatagi sa mga bagang. Sir? Maang nasabi ni Engineer Perez. Tila gulat na gulat ito at di makapaniwala habang nakatingin sa binata. Lumabas na kayo. Galit pa rin sabi ni Andrew. Nilawagan nito ang pagkakabukas ng pinto. Sir, magpapaliwanag. I don't want to hear explanations. Just get out. Nagmamadaling lumabas si Engineer Perez. Halos kalad ka rin ito ang asawa palabas.
Nang tuluyan na makalis sa mga ito, saka sinalapitan ni Andrew. Walang sabi-sabing niyakap siya nito na mahigpit. Yumakap din siya rito. Hindi na niya napigilan sa pagdaloy ang kanyang mga luha. "Don't mind them," sabi nito habang hinahaplos ang kanyang likod. Maya-maya pa'y nilawagan nito ang pagkakayakap sa kanya. Iniangat ito ang kanyang mukha upang magtama ang kanilang mga paningin. "You are crying," anito. Masuyong pinahid nito ang mga luha sa kanyang mga pisngi. "Huwag mong sayangin ang luha mo sa mga ganong klase ng tao." Yumuko ito't tinampian ng halik ang kanyang pisngi, noo, ilong at mga labi. Napapikit na lamang siya na maramdaman niyang unti-unting lumalalim ang halik nito. Namiss niya ang halik at yakap nito. Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa leg nito at buong pusong tinagon ang halik nito. Maya-maya pinakawalan nito ang kanyang mga labi. Gusto niyang magprotesta dahil gusto pa niyang maramdaman ang mga labi nito sa kanyang mga labi at gusto niyang manatiling nakakulong sa mga bisig nito. "Huwag mong pansinin na mga yon. Huwag ka na ring umiyak. Magbihis ka. Aalis tayo," sabi nito kapag Juan. "Saan tayo pupunta?" Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinalikan. "Mamamasyal tayo para malibang ka. Sige na, magbihis ka na." Sandali siyang natigilan. Nagtatalo ang kanyang isip at puso. Sinasabi ng kanyang isip na iwasan na siya nito at wag nang sumama rito. Pero iba ang sinasabi ng kanyang puso. "Okay, hintayin mo ko," aniya. Nanaig pa rin ang sigaw ng kanyang puso. She would rather face the consequences of being with this guy than not being near with him at all. Basta ang alam niya lamang ay sa piling nito siya masaya. Dinala siya nito sa isang kilalang mall. Naglibot-libot sila roon at kumain sa isang restaurant na magutom silang pareho. Pagkagaling doon, nagtungo sila sa video arcade at para sila mga bata naglalaro ng mga games doon. Nang magsaway nanood sila ng sine. Pagkalabas ng sinehan, kumain ulit sila sa isang restaurant. Sa sobrang kasiyahan, halos hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Mag-aalas 7:30 na ng gabi nang magpasya silang lisanin ang mall na iyon. She had a great time with him. Masayang kasama ito. He was sweet and caring. Taliwas yan sa paniniwala niya noon o marahil ng lahat ng tao. Magkahawak kami sila nagtungo sa parking lot. Pasakay na sila sa kotse nito na makuha ang pansirian ng kotseng nakaparada sa tabi ng kotse ni Andrew. Napatitig siya sa plate number niyon at nakumpirmang hinala niya. Kotse nga iyon ni Sander. Maya-maya pa, nabaling ang pansin niya sa isang pareha na papalapit sa kinaroroonan nila ni Andrew. Kahit sa malayo nakilala na niyang lalaki. Si Sander iyon. Nakaakbay ito sa kasama nitong babae, habang ang babae naman halos nakayakap na rito. Mukhang masayang masaya ito dahil nagtatawanan pa. Nakita niya kung paano natigilan si Sander nang makita siya. Mabilis sa inalis ito ang braso nitong nakaakbay sa babae at nilapitan siya. "Alina, pag-usapan natin to," sabi nito nang makalapit sa kanya. "Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Don't worry, okay lang sa akin. Mula ngayon break na tayo kaya pwede na kayo magsama," tugon niya. Akmang tatalikuran niya ito pero hinagip nito ang braso niya. "Pag-usapan muna natin to. It's not what you think it is," sabi nito. "Kahit ano pa yan, wala na akong pakialam. Ayoko na." Hinila niya ang braso niyang hawak nito. Subalit mahigpit ang pagkakahawak nito roon. "Ano ba pare? Nasasaktan na oh. Hindi mo ba nakikita?" Pakikialam ni Andrew. Ito na mismo nagtanggal sa kamay ni Sander na nakahawak sa braso niya. "Sino ka ba? Bakit pa nakikialam ka?" Galit na tanong ni Sander. "Trabaho mong alamin kung sino ko," tugon ni Andrew. Bumaling ito sa kanya. "Let's go." Inalalayan siya nito pagsakay sa kotse nito. "Girlfriend ko yan pare," malakas na sabi ni Sander. "Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Break na kayo. Ayaw na niya sa'yo." Naniningkit ang mga matang sabi ni Andrew. Halatang nagtitimpi lamang ito. Umigkas ang kamao ni Sander at tinamaan sa mukha si Andrew. Bahagyang napatras ito. Nang medyo makabawi ang lakas, isang malakas na suntok din ang pinakawalan nito sa mukha ni Sander. Nagpalitan ng suntok ang mga ito. "Tama na yan," sigaw niya. Hindi niya alam ang gagawin. Maya-maya pa'y nakita niyang sumadsad sa semento si Sander. Susuntukin pa sana ito ni Andrew pero pinigilan niya ito. "Tama na yan, Andrew," sabi niya sa nanginginig na tinig. Bumuntong hininga ito. Kapag Juan, inalayan uli siya nito makasakay sa kotse nito. Kapag Juan ay lumigid ito at sumakay na rin. Pinaandar nito ang kotse palayo roon. Malayo na natakbo ng kotse nang ihinto nito iyon sa gilid ng kalsada.
Tahimik na hinaplos si Tom pisngi nito. Napapangiwi ito na parang may iniindang sakit. Andrew! Tawag niya sa pansin nito. Humarap ito sa kanya. Noon niya nakitang pasa sa mukha nito. May sugat din at may bahid ng dugo ang kaliwang gilid ng mga labi nito. May awang sa mapuso niya. Niyakap niya ito na mahigpit kasabay ng pagdaloy ng kanyang mga luha. Bakit pa kasi pinatulan si Sander? Nasaktan ka tuloy ng dahil sa akin. Ayoko nakikita ka nasasaktan. Kumalas siya mula sa pagkakayakap dito at sinalubong ang mga mata nito. Bakit mo ito ginagawa para sa akin? Dahil mahal kita. Seryosong ang anyo nito at tinig nito nang sabihin iyon. Nagitlas siya. Hindi ko alam kung manhid ka o balag para hindi mo yun maramdaman. Was she dreaming? But it felt real. It also felt right. Mahal mo ba siya? Tanong nito. Umiling siya. Mahal mo ba ako? Bagaman alam na niya at sigurado siya sa sagot sa tanong na iyon, hindi niya magawang sumagot. Mahal niya ito at mahal din siya nito pero napakaraming gumugulo sa kanyang isip at puso. Hinawakan nito ang kamay niya. Alina, please. Hinihintay kong sagot mo. Anito? Bakit ako? Marami dyan nakakahigit sa akin. Wala akong pakialam kahit gaano pa karaming babae ang nakakahigit sa'yo. Ikaw ang gusto ko. Ikaw lang. Sa'yo ko lamang ito naramdaman. You see? Sa'yo lang ako nagkaganito. Napakalayo ng agwat natin sa buhay. Mahirap lang ako. Bukod doon laseng kong tatay ko at siguro ng nanay ko. Hindi ako nababagay. Shhh! Inilapat ito ang hintuturo sa kanyang bibig upang pigilan siya sa iba pa niyang sasabihin. Wala akong pakialam. Basta't ang alam ko, mahal kita. Mahal ko ang lahat sa iyo, pati lahat ng mahal mo. Sabi nito habang nakatitig sa kanya. Kaya sarap pakinggan ang mga sinabi nito. Matinding sayang dudot niyon sa kanyang puso. Sapat na ang sinseridad na nakikita niya sa mga mata nito para mapawi ang pag-aalinlangan niya. Isa lang gusto ko marinig. Sabi nito, I love you. Pahayag niya. Lumiwanag ang mukha nito at sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi nito. Niyakap siya nito na mahigpit. Matagal din siya nakakulong sa mga bisig nito bago nito nilayon ang bahagya ang katawan nito sa kanya upang matitigan siya. I want you to say it again. Gusto ko uling marinig. Sabi nito. Napangiti siya. I love you. I love you so much, Andrew. Are you mine now? Tanong nito. Andrew, please hon, just answer my question. Yes, I'm yours. Walang bawian ha? Pinisil nito ang tungki ng kanyang ilong. You don't know how you made me happy. Seryoso ka ba? Baka isa na ako sa mga babaeng pinaglalaroan mo. Don't you ever think that way. Seryoso ko sa'yo. I've never been this serious in a relationship. I love you. Yun ang paniwalaan mo. Kinuha nito ang kanyang mga kamay at pinulupot ang mga yon sa leeg nito. Kiss me, honey. Naglalambing na sabi nito. Walang pag-aalinlangang ginawa niya ang gusto nito. Inilapat niya ang kanyang mga labi sa mga labi nito. Malalim ang paraan ng paghalik niya rito na agad namang tinago nito. Ayaw na niyang matapos pa mga sandaling iyon. She had never been this happy in her whole life. Amoy ng ginigisang sibuyas ang nasamyo ni Alina pagising niya ng umagang iyon. Tinignan niya ang orasan. 6:15 pa lamang ng umaga. Lumabas siya ng kanyang kwarto at nagtungo sana sa kusina. Siya namang paglabas ni Mira. Anong niluluto mo, ate? Tanong nito. Hindi ako nagluluto. Ilang sandali pa, ginisang corned beef naman ang nangangamoy sa kabahayan. Nagtataka nagtungo sila magkapatid sa kusina. Nakita nila roon ang kanilang ina. O mga anak, gising na pala kayo. Tamang-tama't malapit na maluto tong corned beef na ginisa ko. Sa mesa ay nakahain ng sinangag at pritong itlog. Nagkatinginan sila magkapatid. Parehong nagtatanong kanilang mga mata kung nagkaroon ba ng himala. Nagkibit balikat siya. Dumulog kayo at na makapag-almasal na tayo. Anang nanay nila. Nilapag nito sa mesa ang kakahango lamang na corned beef. Tumalima silang magkapatid. Nakaupo na silang pumasok ng kanilang ama. Bihis na bihis at bagong ligo ito. Dumulog na rin ito sa hapagkainan. Nagkatinginan ulit sila magkapatid. Kagaya niya, alam niyang hindi rin makapaniwala si Mira sa biglang pagbabago ng kanilang mga magulang. Nag-uusap na kami ng tatay ninyo at napagkasundoan naming pipilitin naming alisin ang mga bisyo namin. Napagkasundoan naming titigilan ko ng pagsusugal ko kung ititigil niyang pag-inom niya. Nahihiya na rin kasi kami sa inyo mga anak. Patawarin niyo sana kami kung hindi kami naging responsableng mga magulang. Pasensya na kayo kung hindi na nga namin nagagampanan ang mga tungkulin namin
ay nakadadagdag pa kami sa problema. Patawarin niyo sana kami. Paliwanag ng kanilang ina. Okay lang po yon, inay. Ang mahalaga po, na-realize nyo na po ang pagkakamali ninyo at gusto nyo na pong baguhin iyon. Aniya? Oo nga, pero tama na yan, baka magkaiyakan pa tayo. Ani Mira. Nagkatawanan sila. Siya nga pala, may trabaho ng tatay ninyo. Imporma ng kanyang ina. Bumaling siya sa kanyang ama. Pinadalhan ako ng sulat ng MCC Incorporated, isang malaking kumpanya na nagpo-produce ng iba't ibang klase ng tela. Pinag-report ako kahapon sa opisina nila. Tinanggap nila ako bilang company driver at ngayon ako magsisimula sa trabaho. Tagahatid ako ng mga stocks ng MCC Incorporated. Bukod sa magaan na trabaho, okay pang pasweldo. Masiglang pagkukwento ng kanyang ama. Talaga, tay? Mabuti naman. Good luck po sa bago ninyong trabaho. Masayang wika ni Mira. Masayang masaya sila nakikita ang pagbabago ng kanyang mga magulang. Sunod-sunod nakatok sa pinto ang umistorbo sa masayang pagkukwentuhan nila. Ako na! Pagbobolontary niya. Tumayo siya at tinungo ang pinto. Si Andrew ang napagbuksan niya. Good morning, Han. Masiglang bati nito sa kanya. Mababakas pa rin ang pasa at sugat sa napakagwapong mukha nito. Good morning din. Alika, pasok ka. Na makapasok agad siya nitong hinapit sa bewang at siniil ng halik sa mga labi. Namiss kita, sabi nito sa pagitan ng mga halik. Tinagon niya ang mga halik nito subalit sandali lamang at agad din siyang nag-iwas sa mukha. Baka makita tayo ng mga magulang ko, pabulong na sabi niya. Hindi mo ba ako ipapakilala sa kanila? Tanong nito na hindi pa rin bumibitaw sa pagkakayakap sa kanya. Halika! Iginiya niya ito patungo sa kusina. Napatingin sa kanila ang kanyang mga magulang at kapatid. Hi, Kuya Andrew! Bati ni Mira sa kanyang nobyo. Hello, Mira! Ganting bati ni Andrew. Bumaling ito sa kanyang mga magulang. Magandang umaga ho. Magandang umaga rin sa iyo, iho. Tugon ng kanyang ama. Sino ba napakagwapong binatang ito? Tanong ng kanyang ina na sa kanya nakatingin. Andrew, sila ang nanay at tatay ko. Wika niya. Pagkatapos ay bumaling sila sa kanyang mga magulang. Inay, itay, si Andrew Madrigal ho. Nakipagkamay si Andrew sa kanyang mga magulang. Madrigal ba ka mo? Anang nanay niya. Iho, ang pamilya mo ba nagmamayari ng Madrigal Group of Companies? Opo, at girlfriend ko po ang anak ninyo. Sagot ni Andrew. Hindi nga pala niya ito pa naalala bilang nobyo niya. Nako, siya nga ba? Abi, isa napakalaking karangalan nito para sa amin. Tila hindi makapaniwalang pahayag ng kanyang ina. Maupo ka at saluhan mo kami. Alok nito. Tumayo ito at kinuha ng plato at kubyerto si Andrew. Teka, baka kainin mo siya ng ganyan? Bakli ng kanyang ama. Naku, oo nga pala. Ano bang kinakain mo sa almusal, iho? Napakamot siya sa ulo. Hindi naman po ako mapili sa pagkain. Sagot ni Andrew. Okay na ho sa akin yan. Tamang-tama at di pa ho ako nag-aalmusal. Humila ito ng sila at umupo. Umupo na rin sila ng kanyang ina. Nagsimula na silang kumain. Napakayaman ng pamilya ninyo, iho. Para nangyaring nasilukan itong anak ko? Tanong ng kanyang ina. Nay, saway niya rito. Di ko nga rin po alam eh. Ginayuma ho ata ako ng anak ninyo. Tugon ni Andrew. Magana itong kumakain. Ah, ganun? Pinagtaasan siya nito ng kilay. Nagtawanan ng mga kasalo nila. Pagkatapos kumain, saglit silang nagpahinga at pagkatapos ay pinagpaalam siya ni Andrew sa mga magulang niya na ipapasyal ito. Nagsimba muna silang dalawa bago sila namasyal. Nakita kita, may gwapo ng lalaki naghahatid sundo sa'yo. Nanunuksong sabi ni Vicky. Hindi ko may boss si Alina at nagpatuloy lamang sa pagkain. Ayaw pang umamin. Naglilihim ka na ba sa akin, Alina? Di mo man lang ba ikukwento sa akin kung paano kayo nagkakilala at nagkalapit ni Andrew Madrigal? Ang gwapo-gwapo pala niya talaga. Hindi na siya nagtaka kung bakit kilala nito si Andrew. Mahilig ito sa mga balitang showbiz at mahilig din itong magbasa ng business and society pages ng mga dyaryo. Hayaan mo, ipapakilala kita sa kanya. Talaga? Aasahan ko yan, ha? Teka, paano mo nga ba siya nakilala? Bakit kanya inihahatid sundo? Nanliligaw ba siya sa'yo? Uminom muna siya ng tubig bago sumagot. Boyfriend ko na siya, Vicky. Oh my God! Bulalas ito. Natawa siya sa reaksyon nito. Para kang tumama ng jackpot sa loto, Alina. Biruin mo ang napakayaman at napakagwapong Andrew Madrigal. Boyfriend mo? Kung sa bagay, ang ganda-ganda mo rin naman. Bagay kayo.
Pero ano? Lumamlam ang kanina'y masiglang mukha nito. Mag-iingat ka, Alina. Kilalang playboy ang si Andrew. Baka masaktan ka lang. Alam niya ang reputasyong yun ni Andrew. Alam iyon ng lahat. Pero hindi yun ang paniniwalaan ng kanyang puso. Mas pipiliin niyang magtiwala at kumapit sa binubulong niyon. I trust him, Vicky. Ngumiti ito. Okay, follow your heart. Tinapik siya nito sa balikat. Pero ikwento mo muna sa akin kung paano kayo nagkakilala. Nagpaunlak siyang ikwento rito ang buong pangyayari, kung paano niya nakilala si Andrew at kung paano sila nagkalapit. Honey, wala ka bang naaalala? Tanong ni Andrew. Nakakapit ito sa bewang niya. Wala, bakit? Ano bang meron ngayon? Nakalambong ang mukha nito. Kumalas ito sa pagkakayakap sa kanya at tahimik na tumingin sa labas ng bintana ng kotse. Nakangiting niyakap niya ito. Han, binibiro lang kita. Pwede ka bang makalimutan ng araw na to? It's your day, right? Malambing na wika niya. Happy birthday! Sabi pa niya sabay halik dito. Matamis na ngiti sa mga labi nito. Thanks! Ang akala ko nakalimutan mo talaga. Kaninang umaga ko pa hinihintay ang pagbati mo. Anito sabay pisil sa tungkay ng kanyang ilong. Siyempre hindi ko nakalimutan. Mahal kita eh. I love you more. Sabi nito. Kapag kwan ay yumuko ito at kinintilan ng halik ang mga labi niya. Pasensya ka na ha, wala ko regalo sa'yo. Sabi niya. Ibibili sana kita ng regalo kaya lang wala akong maisip na pwedeng ibigay sa'yo kasi nasa iyo na nga ang lahat. Honey, hindi importante sa akin ang regalo. Kiss na lang ang regalo ko sa'yo. Sige pa. Tinabi nito ang sasakyan. Kapag kuwan ay humarap ito sa kanya. Siniil niya ito ng halik sa mga labi. Matagal na naglapat ang kanilang mga labi bago sila naghiwalay. Kapwa habol ang mga hininga. Pumunta na tayo sa bahay namin. Baka hindi ako makapagpigil. Sabi nito. Pupunta tayo sa inyo? Tumango ito. Ipapakilala kita sa pamilya ko. Pero, no buts, okay? Pero baka, yumuko siya. Hinawakan nito ang kanyang baba at tinaas iyon para magtama ang kanilang mga paningin. Alam ko na, nag-aalala ka dahil sa mga hindi magandang bagay na narinig mo tungkol sa pamilya ko. Nag-aalala ka na baka mayayabang at masama ang mga ugali namin. Isa pa, nag-aalala kang baka hindi na nila magustuhan para sa akin dahil mayaman kami at ang pamilya mo ay hindi. Tumango siya. Sa totoo lang, yun talaga ang kinatatakot niya. Nag-aalala siya na baka katulad din ng pamilya ni Sander, ang pamilya ni Andrew. Napakataas ang estado sa lipunan ng mga Mondragon at natatakot siyang baka hamakan siya ng mga ito. Don't worry about that, honey. Mababait kami. Anito, binuhay na nito ang makina ng sasakyan. Kailangan na nating makarating sa bahay. Mamayang gabi ang party ko at ikaw ang special guest ko. Sabi nito sabay kindat. Ilang sandali pa ay tinatahak na nila ang kahabaan ng daan. Tahimik lamang siyang nagbabiyahe sila. Pinapakilala siya ni Andrew sa pamilya nito. Oo, proud at masaya siya dahil doon. Pero sa isiping ipapakilala siya nito sa pamilya nito at dadalo pa siya sa siguradong magarbong birthday party nito sa ganoong ayos niya o mas tamang sabihing wala man lang siyang kaayos-ayos ay hindi siya komportable. Ang suot niya ay teacher's uniform dahil sinundo siya ni Andrew sa hindi naangkop ang ayos at suot niya. Sa okasyon, hindi niya maiwasang mabahala. Pumikit na lamang siya at nagkunwaring tulog upang hindi mahalata ni Andrew ang nadarama niyang kaba at pagkabahala.